Long Range Air Defense Missile System isusunod na ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang pinaka-advanced na air defense ng Pilipinas ay ang medium range na Spider Air Defense Missile System. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Upang i-improve ang air defense cover ng Pilipinas, ang Philippine Air Force ay nagkaroon ng acquisition para sa mga air defense assets. Kabilang na nga po dito ang air and land components na bubuo ng isang system na network sa isa't isa. Dito na nga po nabuo ang Ground-Based Air Defense Missile System Acquisition Project. Dito na nga po inintroduce ang Land-Based Medium Range Air Defense Missile System na poprotekta sa vital installations at gagawa ng secondary air defense cover sunod sa mga manned fighter aircraft. Ang Philippine Air Force ay dinitignan na ang ganitong klaseng system sa loob ng ilang dekada, ngunit nagkaroon lamang ng seryosong pag-uusap noong 2012 dahil kinonsidera ang acquisition sa ganitong klaseng system. Ang proyekto ay kalaunan inaprobahan para sa actual implementation bilang parte ng Philippine Air Force Horizon 2 Priority Projects ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang naging end user ng proyektong ito ay ang 968th Air and Missile Defense Group ng Philippine Air Force, kung saan tatanggap sila ng 3 batteries ng air defense missile system. Ang proyektong ito ay may budget na mahigit sa 6.8 billion pesos. Ang acquisition mode ay government-to-government deal kasama ang Israeli government. Ang pondo naman ay mula sa GAA funds ng AFP Modernization Program Trust Fund. Ang SARO mga idol o Special Allotment Release Order ay unang inilabas noong June 6, 2019 na nagkakahalaga ng mahigit sa 1 billion pesos para sa 15% down payment. Sinundan naman nga po ito ng ikalawang SARO noong June 11, 2020 na nagkakahalaga naman ng mahigit sa 2.3 billion pesos. At ang ikatlong SARO naman ay nilabas noong March 29, 2021 na nagkakahalaga ng mahigit sa 3.4 billion pesos na siyang kukumpleto sa budget at pambayad sa proyektong ito. Ang winning proponent sa proyekto ay ang Rafael Advanced Defense Systems ng Israel. Dito ay magdi-deliver sila ng 3 batteries ng Rafael Spider MR Air Defense Missile System. Kasama nga rin po sa i-deliver ang Associate Radar Systems, Command and Control Systems, Support Vehicles at Ammunition ng Phyton 5 at Derby ER missiles. Ngayon nga po't malapit nang makumpleto ang delivery ng mga Spider Air Defense Missile System ng Pilipinas, ay meron na nga pong nabubuong pag-uusap para sa pag-acquire naman ng mga Long Range Air Defense Missile System. Ito nga po mga idol ay nararapat lamang sa Pilipinas dahil napapalibutan ng tubig ang ating bansa, kaya dapat lamang na long range ang missile system nito. Suporta lamang ang mga medium range air defense missile system na naunang binili ng Pilipinas. Marami nga pong option na pwedeng pagpilian ng Philippine Air Force para sa Long Range Air Defense Missile System Acquisition Project. Kapag na-finalize na at natuloy ang proyektong ito, ay siguradong malaking boost para sa Philippine Air Force ang karagdagang depensa sa himpapawid. Malaking bagay nga rin po ito para sa Pilipinas dahil unti-unting nabubuo ang missile system ng ating bansa. Dito nga po ay mag-aalangan na napasukin ang airspace ng Pilipinas dahil alam nila na armado ng air defense missile system ang ating bansa. Sana nga po mga idol ay magtuloy-tuloy ang acquisition project na ito, lalong-lalo na ang pagbili sa mga advanced na missile system dahil ito nga po ang poprotekta at dedepensa sa Pilipinas at sa teritoryo nito. Bukod nga po sa Spider Air Defense Missile System na binili ng Pilipinas, ay meron pang BrahMos Supersonic Cruise Missile na binili naman para sa Philippine Navy. Ito nga po ang magiging anti-ship coastal defense system ng Pilipinas na poprotekta sa ating mga teritoryo, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!